Sa loob daw po ng 2 taon, napakaraming pinagkakabalahan si Sara Duterte. At yung mga yan ay wala namang kabuluhan. At yung mga yan ay hindi naman talaga para sa ating bansa. Ito yun, itong article na ito, tignan natin. Sabi dito, ang daming time, ang dami ring issue. Kaliwat kanan, ang mga kinasangkutang issue nga na sa Sara Duterte. Simula nang maupo bilang Vice President noong 2022. Mula sa consistent niyang no comment sa mga issue particular ang tungkol sa West Philippine Sea hanggang sa kine-question na paggamit ng confidential at travel funds. Sangkatutak ang mga usaping pinagkakaabalahan sa unang 2 taon sa pwesto netong Vice Presidente. Yun. Matindi. Napaka-busy talaga. At kung iisa-isahin natin, etong kanyang mga pinagkakaabalahan ay pawang pansariling interes ang kanyang sinusulong. Walang pakialam sa ating mga kababayan at sa kalagayan ng ating bansa. Didistansya dahil kuno ay meron siyang nakikita ng mga kamalian, kapalpakan, at kung ano-ano pa, paggamit daw or maling paggamit daw ng mga pondo, kaya dumidistansya. Gustong ihiwalay ang kanyang sarili. At ikaw na ang the best sa aspetong yan? Ikaw na ang pinakamagaling sa aspetong yan? Hindi ba't kung titignan natin at iisa-isahin nga itong iyong pinagkakaabalahan, ikaw ang dapat sisihin. Ikaw ang pinakamalaking problema ng ating bansa. Depensahan ang wanted na si Kibuloy, unang-una sa pinagkaabalahan sa Sara Duterte. Depensahan siyempre yung mga nasasangkot sa katiwalian na sa tingin nila ay kanilang mga alipores. Naglabas ng We Deserve Better letter versus PBBM. We deserve better daw. Talaga po, in terms of having a vice president at cabinet secretary ng DepEd, we deserve better, kaya dapat talaga wala ka dyan. Totoo yun. Nabati ko sa designated survivor, so na joke. Nabati ko sa Germany trip sa gitna ng bagyo. You see, ganyan na ganyan po. Ito po ang namayagpag na mga issue laban, hindi naman ibig sabihin ay ito gawa-gawang issue. Ito po ang namayagpag na ginawa netong si Vice President. Ibig kong sabihin, ito yung tumatak sa taong bayan. Kaya walang duda. Natural lamang na sa puntong ito, marami tayong mga kababayan na nag-iisip na ng tama at hindi na pauuto. Kaya alam nila. Ano bang nangyayari sa survey na sa Sara Duterte? Pababa ng pababa. Ayan po. Ito ang natatandaan ng taong bayan sa isang Sara Duterte. Kamakailan, lumabas yung issue ng punong ay pondo ng matatag program ng DepEd sa pamumuno nga natin sa Tambaloslos na may napakalaking pondo pala. Kailan lang lumabas? At yun nga, wala palang nangyari sa program na iyon. Ito pa, gumastos ng 125 million confidential funds sa loob ng 11 days. Gumastos ng 20 million travel funds sa 3 buwan. Umiyak ng political harassment ng bawian ng 75 security personnel. Nag-resign sa DepEd dahil sa budget reasons. Yan po ang tatatak sa kaisipan ng mga kababayan natin. So sa puntong ito, talong-talo ka, Sara Duterte. Wala ka ng amor na matatawag sa ating mga kababayan. Kaya good luck na lang. Ito yun eh. Kumbaga sa case naman ni Digong halimbawa, yung kanyang mga legacy ay puro negatibo rin. Katulad ng Peking war on drugs, resettlement or yung reclamation projects dyan sa Manila Bay at marami pa pong iba. Yan po lahat ay tatak Duterte na puro negatibo. Yung build program na wala naman talagang natapos pala. Ganyan po. At itong mga diehard nating kababayan, paniwalang-paniwala pa rin. Hindi ba't kayo po ang mas nakakaawa sa puntong ito? Good luck.